Ang pamagat ng aralin natin ngayon mga kapatid ay Halloween at Undas. Alam naman siguro ninyo ang ibig sabihin ng Halloween at alam niyo naman siguro ninyo yung tinatawag na Undas. Kung hindi nyo alam mga kapatid ay aalamin natin. Meron naman tayong background na pagsasaliksik dyan. Pero ang tanong natin dapat ba tayong makiisa rito? Yan, sasagutin po natin yan mga kapatid sa ating aralin. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New American Standard Bible. Liba na kung babanggitin. Last Sunday ngayon mga kapatid, ng October. At kung loloobin ng Panginoon bago tayo magkita muli sa next Sunday, ay dadaan tayo sa dalawang tradisyon na yan na nangyayari kapag dumarating ang ganitong panahon. Bagamat ang Halloween ay hindi naman masyadong popular sa Pilipinas, pero unti-unti mga kapatid ay nahawa na rin tayo ng mga Pilipino tungkol dyan. May mga nagdiriwang na rin yan. Sa mga opisina, meron yan Sa eskwelahan, meron din yan. At pagkatapos ng Halloween papasok yung Undas. Ngayon, bakit ba natin pinag-aaralan ito? Bakit ba may tanong tayo na dapat ba tayong magkaroon ng pagkakaisa dyan o makiisa? Partisipasyon bilang mga mananampalataya kay Kristo. Alam nyo kasi mga kapatid, actually ang sagot dyan hindi dapat. Hindi dapat dahil sa ating mga pagsusuri, sa ating mga pagsasaliksik, nakita natin na yan dalawang tradisyon na yan, mamaya, lalatag natin ang ilang resulta ng pagsasaliksik natin, makikita natin na ang mga Kristiyano hindi dapat tayo nagkakaroon ng bahagi dito. Dahil sa prinsipyo at aral na itinuturo ng banal na kasulatan. Katulad halimbawa ng sinasabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Korinto 6:14. Alam nyo, itong 2 Korinto 6:14, 5 mga talata yan, diyan natin makikita kung alam natin ang Halloween, yung pinag-ugatan yan, ganun din ang Undas kung alam natin yan mga kapatid. Batay rito sa 2 Korinto 6:14 hanggang 18, talagang hindi tayo dapat magkaroon ng pakikipagkaisa. Hindi tayo dapat mag-celebrate ng Halloween o gumunuta ng Undas. Kasi tingnan ninyo mga kapatid dito sa isinulat ni Apostol Pablo sa 6:14 hanggang 18. Ang sabi niya rito, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Pakipamatok, ang ibig sabihin ng makipamatok mga kapatid. Iyan salitang ginamit ni Apostol Pablo. Sabi sa English, do not be bound together with unbelievers. Yung pagkakatranslate sa New American Standard Bible, ibinigay na yung diretso na yung yung pinaka-interpretasyon na rin yan. Do not be bound together. Pero yung bound, di ba, ibig sabihin yung magkatali kayo. Magkatali daw ng mga hindi mananampalataya. Yung makipamatok mga kapatid, yung salitang makipamatok, ang ugat na salita niya, yung pamatok. No? Kung titingnan natin mga kapatid sa King James Version at dito na mga kapatid sa New King James Version, unequally yoke yan. Kapag sinabing huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sabi sa New King James Version, do not unequally yoke together with unbelievers. Gamit yung ilustrasyon ng pamatok, yan yung kahoy na nasa leeg ng dalawang hayop na yan na nasa picture. Isang baka at isang donkey. Yan ang unequal yoke. Ibig sabihin, hindi sila parehas. Wala naman tayong makikita mga kapatid kahit saan na nagsagawa ng ganyan. Ibig sabihin, kung magsasaka ka, kung ano man, na gumagamit ka ng ganyan, ginagamit niya sa pag-aararo o kaya paghihila ng karetela o kariton o nung karwahe. Makikita natin, magkapareho. Magkapareho. Kung kabayo, kabayo ang partner niya. Kung baka, baka rin ang partner niya. Hindi pa pwede kabayo tapos ipapartner mo ay baka. Di ba?
Yun eh. Yun ang standard talaga at yun ang common sense, mga kapatid. Sapagkat hindi pa pwede yung isa, magkaiba sila, di ba? Ang mangyayari niyan magkaiba ng direksyon. Pinakikita lang na yung sa mga salitang huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, pinakikita dyan yung kahalagahan ng pagkakaroon ng kaagapay na kapareho sa pananampalataya. Magkaparehas dapat kayo ng pananampalataya para maiwasan ang, kumbaga sa hayop, pinaghihilaan kayo. Magkaiba ang direksyon. So yan ang sinasabi dyan. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag tayong magkaroon ng malalim na alyansa at pakikisama. Hindi ba ibig sabihin hindi ka na makikisama? Kailangan din makisama tayo habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito. Kailangan makisama tayo sa mga hindi mananampalataya. Pero, hindi dapat naapektuhan ang ating pananampalataya. Kasi tungkol sa pananampalataya ito tungkol sa espiritualidad, tungkol sa moralidad. Hindi tayo dapat magkaroon ng malaliman na relasyon sa mga hindi mananampalataya. Tingnan ninyo, mga kapatid. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ano ang dahilan? Sapagkat anong pagsasama, meron ng katwiran at kasamaan. Yung katwiran, alam natin ang katwiran, righteousness nga. At yung kasamaan, sa English nga, lawlessness. Ibig sabihin katwiran, righteousness, pamumuhayan ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mga mananampalataya, namumuhayan ayon sa kalooban ng Diyos. Inaasahan sa atin yan. At ang kasamaan naman, pag hindi ka nananampalataya, talagang lalabas yan. Hindi ka napapasailalim sa katwiran. So, nandun ka sa panig ng kasamaan. Hindi pwede daw pagaluin yan Sapagkat anong pagsasama meron ng katwiran at kasamaan. Ibig sabihin, wala. Yan puro tanong to ni Apostol Pablo. Sunod-sunod na tanong na ang tawag dyan rhetorical question. Ibig sabihin, nandun na yung sagot. Parang sinasabi niya, walang pagsasama ang katwiran, ang righteousness at ang kasamaan. O anong pagsasama meron ng liwanag sa kadiliman? O hindi talaga pwedeng pagsamahin ng liwanag at dilim. Alam natin, yung nasa liwanag ay yung mga mananampalataya at ang nasa kadiliman ay yung mga hindi sumasampalataya. Ganoon naman ang pagsasalarawan ng Biblia, di ba? Pag hindi ka nananampalataya kay Kristo, nananatili ka sa kadiliman. Ang tunay na mananampalataya ay nasa liwanag. Hindi pwede paghaluin yan. Maski yung literal, di ba? Hindi pwede paghaluin. Yung dilim at yung liwanag. Magkahiwalay talaga yan. At sumunod pa, sabi, at anong pagkakasundo meron si Kristo kay Belial? Ibig sabihin, wala. Yung Belial dyan, mga kapatid, kumakatawan yan kay Satanas o kaya sa mga masamang puwersa ng kasamaan. Hindi magkakasundo si Kristo at si Belial. Walang pagkakasundo dyan. Sapagkat si Kristo, kilala natin ang ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi pa rito, at anong bahagi meron ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Ibig sabihin, walang bahagi. So nakita nyo, no? Hindi naman nga ibig sabihin na hindi na tayo makikisama. Kundi ito isang malalimang alyansa at pakikipagkaisa sa mga hindi mananampalataya. No? So yun po, mga kapatid. Tuloy pa natin ang basa. Anong pakikipagkaisa meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Di wala rin. Yung literal na templo ng Diyos, mga kapatid. Yung literal templo ng Diyos, lalo na sa Israel nung araw, walang Diyos-Diyosan dyan, bawal. At dito, tinutukoy dito, mga kapatid, ay hindi lamang yung literal na templo ng Diyos, kundi yung spiritual na templo ng Diyos. Hindi pwede maghaluan yan ng Diyos-Diyosan. Sabi, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. So, templo ng Diyos na buhay tayo. Bawat mananampalataya, itinuturing ng templo ng Diyos. Ibig sabihin tahanan tayo ng Diyos, nananahan sa atin ng Diyos. Di ba yan naman ang pangako ng Panginoon sa Kristo, yung Holy Spirit, yun din ang Amang Diyos, pati siya ay mananahan sa atin. Kung tayo nananampalataya talaga. Kaya tayo tinawag na templo ng Diyos, yung mga katawan natin. Ibig sabihin, pinapakita dyan mga kapatid, tayo bilang templo ng Diyos, hindi dapat mahaluan ng mga bagay na tungkol sa mga idolatria. So, makita nyo, no? Sabi pa rito, gaya ng sinabi ng Diyos to sa Old Testament, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa kanila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So nasa atin na tayo templo ng Diyos. Kaya
nananahan sa atin ng Diyos. Spiritually, nananahan sa atin ng Diyos at tayo ay lalakad. Ibig sabihin, kasama natin sa ating pamumuhay, patnubay ang ating Panginoon Diyos. At tayo, sabi rito, at sila'y magiging aking bayan. Kasama tayo sa bayan ng Diyos bilang mananampalataya. So dito, dinidin sa panahon pa ng Old Testament yan ang sinabi ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya, sa Kanyang mga lingkod. Tuloy pa natin yung kinukot ni Apostol Pablo dito sa Old Testament. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila. Lumabas daw tayo. Ibig sabihin, pinapakita dito, mga kapatid, yung paanyaya at utos, no? Na umalis tayo sa maling pamumuhay at huwag nating tangkilikin yung mga bagay na may kaugnayan sa kadiliman, may kaugnayan sa kasamaan. Hindi natin dapat tinatangkilik yan. At sabi pa nga, pagdidiin pa at hiwalay at humiwalay kayo. Hindi lang paglabas, kundi humiwalay kayo dyan. Muli, pinatitibay rito yung konsepto ng pag-alis natin dyan sa ganong kalagayan. Saan? Doon sa idolatria. Di ba? Doon sa masamang pamumuhay, sa pakikipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sabi rito, hindi lang lumabas, kundi talagang tuluyang umiwas at idakda natin ang ating mga sarili na malayo sa mga masasamang impluwensya at mga gawain. Sabi pa rito, sabi ng Panginoon ng Diyos mismo, nag-uutos yan, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marimi. Ito mga kapatid, isang babala na iwasan natin ang lahat ng uri ng kasamaan, anumang bagay na marimi, na makapagdudulot sa atin ng karumihan, spiritually, at sa moral. Di ba? Yung salitang marumi rito sumisimbolo yan sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tulad ng sa moralidad nga na gawain. At dito nakikita natin na mukhang idinidiin ni Apostol Pablo rito yung tungkol sa idolatria, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. At kayo'y aking tatanggapin. Tatanggapin tayo ng Diyos. So para ang tao matanggap ng Diyos, kinakailan wala kang bakas. Huwag kang mai-involve sa anumang idolatria at maruming uri ng pamumuhay. So hindi lang tungkol sa kabaitan to. Kasama rito yung spiritual, yung pananampalataya natin ay hindi dapat mahaluan ng pananampalataya ng mga pagano. Pagano, yung mga may maling pananampalataya tungkol sa Diyos, yung sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, na haluan ng ibang mga aral. At sa 18, ang sabi pa rito, at ako'y magiging ama sa inyo. Patuloy yung pag-quote ni Apostol Pablo rito, no? Sa banal na kasulatan, kino-quote lang yan, sinabi ng Panginoon yan. Ako'y magiging ama. Nakita niyo yung pangako ng Diyos. No? Kung susundin natin ang kanyang utos dito na umalis tayo dyan, may walay tayo, lumabas tayo sa anumang ikahawa sa mga Diyos-Diyusan at sa mga immoralidad, abay yan ang mga pangako ng Diyos. Ako'y magiging ama sa inyo. Pag sinabing ama, mga kapatid, nagpapahiwatig yan ng kanyang pag-aaruga, pagmamahal at pangangalaga. Ganun ang mabuting ama. Siyempre, mabuting ama ang Diyos. So, nangangahulugan to ng isang malapit na relasyon sa Diyos. Lalo tayo mapapalapit sa Diyos yan. Yan yung relationship natin Ama natin ang ating Panginoon Diyos. At kayo'y aking magiging anak. At kayo magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So nakita nyo mga kapatid, no? Yan yung matibay na pundasyon na dapat meron tayo. Sa ating pag-aaral ngayon, lalo na sa pag-aaral natin ngayon, pinag-uusapan natin ang Halloween at undas. Kailangan natin ng impormasyon na yan na dinaanan natin dito sa Ikalawang Korinto. Alam nyo bakit kasi? Itong Halloween at undas mga kapatid, merong malaking kaugnayan yan sa maling aral at maling tradisyon. Pag-aralan po natin, mga kapatid. Actually, nagkaroon na tayo ng lesson ito noong 2020 and 2021. Sa mga ganitong panahon din.
Kaya lang matagal na yun at marami sa inyo mga kapatid ay hindi pa sumusubaybay rito. At minabuti na ituro ito sa mga face-to-face sapagkat maraming mga kapatid na hindi rin nakapakinig ng online nung panahon ng pandemic. Nung panahon ng pandemic, mga kapatid, ay diniscuss ito ng magkahiwalay na lesson. 2 lesson yan. Pero ngayon, pinagsama na natin. Unahin natin ang Halloween dahil mauuna naman yan na may pagdiwang sapagkat pinagdidiwang yan ng October 31. October 31, ano ba ibig sabihin ng Halloween? Bakit ba October 31 yan? Actually, nauna yung pagdiriwang ng October 31 bago yan tawagin na Halloween. Makikita nyo sa kasaysayan. Yung Halloween kasi mga kapatid ay yung salitang yan ay galing sa pareralang All Hallows Eve. Sa Ingles, ang salitang hallow, nangangahulugan na hallow, banal, santo. O, di ba? Siguro familiar kayo sa hallow. At yung Eve, alam natin ang Eve. Yung salitang Eve, di ba? Katulad Christmas Eve, New Year's Eve, bisperas yan o gabi bago ang isang mahalagang araw. Maraming klaseng Eve, basta yan yung gabi before ng importanteng araw. Sa konteksto ng Halloween, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa All Hallows Eve, di ba? Eve yan ng mga halo. Kaya yan All Hallows Day, kung tawagin, yan yung tinatawag na All Saints Day. Kaya October 31 Dahil yung All Saints Day, mga kapatid, ay November 1. Kung tawagin natin ay Undas. Mamaya yung Undas. Kasi sa mga Pilipino, yung Undas hindi lang November 1 Kasama yung November 2. Pero officially, mga kapatid, galing yan sa Catholic Church Hindi naman po aral ng Biblia yung Undas Officially, yung All Saints Day, yan yung November 1. At yung All Souls Day, November 2. Pero mamaya na yun, mga kapatid. No? Kaya ang tanong nga dapat bang ipagdiwang ito ng mga Kristiyano? Dapat ba makipag-Halloween tayo? Ang sagot dyan ay hindi. Batay na rin sa napag-aralan natin. Kanina sa 2 Korinto, yung katatapos lang natin dinaanan sa 6:14 hanggang 18. And bakit? Involved ba sa Diyos-Diyusan yan? Sa paganismo yung Halloween? Opo, involved sa Diyos-Diyusan, paganismo yan. Kung uungkatin natin ang kasaysayan, mga kapatid, meron tayong 5 dahilan dito kung bakit nasabi nating hindi natin dapat ipagdiwang yan. Number 1, mula nga sa sinaunang pagano yan. Paganong paniniwala at ritual. Yan ang pinag-ugatan yan. At dyan ay walang pagtatalo, mga kapatid. Lahat ng reliyon, lahat ng philosopher, lahat ng historian, talagang sumasang-ayon na yung Halloween na yan ay galing sa mga sinaunang pagano at paniniwalang ritual. Isipin nga ninyo, walang tumututol dyan, mga kapatid. Yung pinag-uusapan ng kasaysayan. At number 2, sa Halloween, kung galing nga sa paganong paniniwala yan, hindi niluluwalhati ang Diyos sa Halloween. Paano mahululuwalhati ang Diyos? Nakita naman natin, perikaralan natin kanina, na ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng pakikisama sa mga ganyan. Huwag tayo makipamatok, di ba? Binibigyan ng Halloween ng isang lugar si Satanas. Mamaya, dadaanan natin yan. 4, ang Halloween ay nagtuturo sa mga bata ng masamang pag-uugali. 5, mga kapatid, ang pagdiriwang ng Halloween ay pakikibahagi sa kadiliman. Batay na rin sa number 1 At number 2, at sa kasaysayan, talagang pagdiriwang ng Halloween, pakikibahagi yan sa kadiliman. Mabilis lang to, mga kapatid. Dadaanan pa natin yung Undas no? Mula sa sinaunang pagano, eto kasi yan, mga kapatid, yung tradisyon ng Halloween ay nagmula yan sa sinaunang pagano nga, na kung tawagin ay Celtic Festival o Samhain. Yung Samhain, Samhain. Samhain ang pronunciation yan. Tinignan ko na sa YouTube yan. Layo no? Samhain, mga kapatid. Na kung kailan kasi ginaganap yan, mga kapatid, October 31 Yung mga nagsasagawa niyan, mga kapatid, nung unang-unang panahon, matagal na yan, nagsimula yan, mga 600 years bago isinilang ang Panginoon Kristo, more or less. Bago isinilang dito sa lupa ang Panginoon Kristo, meron ng Samhain, doon yan, nagsimula yan sa Central Europe. Yung mga Celtic galing doon At kumalat yan sa buong Europa.
Hanggang sa tumakbo mga panahon, umabot na sa Amerika yan. Yung mga taga-Europe, napunta na Amerika. At tayo naman, na mga nasa Asian, napunta rin sa atin yan. Yung Halloween na yan. Pero galing yan sa Samhain Festival, mga kapatid. Na kung saan, kailan yung mga tao, yan yung panahon, yung original niyan, mga Celtic, pagdaraos nila ng Samhain, naniniwala sila pag October 31 daw, diyan sila nagsisindi ng mga bonfires, campfire, nagka-campfire sila. At magsusuot sila ng mga costume ng mga maligno, ng mga demonyo, o ng mga masasamang espiritu. Kaya nauso yung costume pag Halloween. Hindi pa Halloween ang tawag nun dyan. Na-develop lang yung salitang Halloween dahil October 31, Hallows Eve, di ba? Yung kanina. Na nag-evolve lang, pinaiksi lang nila, naging Halloween. Pero dyan ang galing ho yan, mga kapatid. Naniniwala yung mga ancient Celtics na pagdating ng October 31, mga kapatid, ay nagiging manipis ang harang, pinakapader sa pagitan ng daigdig ng mga patay at daigdig ng mga buhay. Di ba? Ganyan ang kanilang paniniwala. Pag October 31, manipis na lang daw yung boundary na yan. Luminipis, so maraming mga masasamang espiritu o tsaka mga kaluluwa sa daigdig ng mga patay lumalabas doon dahil manipis daw yung pader. Paniniwala nila yan at tayo hindi naniniwala dyan, mga kapatid. So, nakita nyo, no? Ganun yun noong unang panahon. At yan dumaganap yan sa Europe. Yung kanilang kultura, kumalat yan sa Germany at ang ibang bahagi ng Europa tulad ng Ireland, Scotland, marami yan. So, Wales, Brittany, at Pransya. So, ganun yan. At meron pa rin mga tao na nagdiriwang ng Samhain sa modernong panahon. Hanggang sa panahon natin yan, mga kapatid. Sa Pilipinas, iba yan. Iba yung pagdiriwang yan. Pero may mga pagdiriwang din yung mga naniniwala sa modernong panahon. No? Yung mga pagano, pagan o weekend tradition. Na ang kanilang nakasentro yan, mga kapatid, yung weekend tradition sa mga spiritual. Konektado yan sa, alam ba, yung mga spiritual, kinokonekta nila sa Mother Earth. Diba? Mother Earth, sa kalikasan, sa mga Diyos at Diyosa. Ganun yan, mga kapatid. At may mga kapangyarihan yan ng mga magic na galing sa spiritual na magic yan, mga kapatid. At mga gumagawa sila ng mga ritual. Hanggang sa panahon natin ngayon, iba't iba lang ang tawag yan sa iba't ibang mga bansa. Ito, example niyan, mga kapatid. Ng mga moderno yan, pero nagko-costume sila ng ganyan. Meron sila mga ritual niyan. Sa panahon na natin ngayon yan, sa ibang bansa yan, yung mga ganon. Kadalasan yan sa Europa at saka sa Amerika. O, ganyan yung nakikita natin, di ba? Yan, mga kapatid, mukhang mga multon, mga costume lang yan. Kasi naniniwala, alam nyo bakit sila nagko-costume ng ganyan? Kasi lumalabas nga daw, nung pagpanahon ng October 31, lumalabas ang mga masasamang espiritu. So, kailangan mag-costume sila na mukhang masamang espiritu, mukhang mga multo. Kasi para pag nadaanan sila ng mga multo, no, na lumabas galing sa daigdig ng mga patay, mapagkakamalan sila multo mapagkakamalan sila na multo ng mga multo. Ibig sabihin, hindi sila gagalawin dahil magkakauri sila. Yun ang kanilang paniniwala. Nakita nyo, dyan galing yung Halloween. Magdiriwa ka ba yan? Kung ikaw ay Kristiyano, walang tututol dyan. Walang historian na tututol na yung Halloween ay galing sa Samhain Festival. O ganyan pala Bakit mo ipagdiriwang yan? Obvious na obvious, mga kapatid. Mula sa sinaunang pagano, yung paniniwalang ganyan. O ngayon, ang tanong, ito yung pangalawang punto, nakakaluwalhati ba sa Diyos yan? Hindi. Paano maluluwalhati ang Diyos sa ganyang uri ng tradisyon? Ngayon, sa panahon natin ngayon, mukhang maganda, mukhang nakakatuwa. Pero isipin natin, mga kapatid, no? Natutuwa nga yung mga tao, pero natutuwa ka yan. Diyos hindi. Natatandaan nyo yung lesson natin na nakaraan Sunday lang. Yung paglilingkod sa Panginoon, sa anumang ginagawa natin, di ba?
Paano tayo dapat maglingkod sa Panginoon? Sabi sa unang Korinto 10:31, di ba? Kaya kung kayo man ay kumakain at umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwa natin ng Diyos. Kitang-kita naman natin sa kasaysayan, kahit binago pa yan ngayon. Mga kapatid, yung pag-celebrate ng Halloween. Pero meron pa rin nagsasagawa ng ganyan. Hindi nakakaluwalhati sa Diyos yan. So yan ang ikalawang dahilan kung bakit hindi tayo dapat makibahagi dyan. At ang ikatlong dahilan natin, binibigyan ng Halloween ng isang lugar si Satanas. Ganun lumalabas yan dahil nakita naman natin sa kasaysayan na maraming mga elemento at aspeto na nakaugnay sa Halloween ay may kaugnay sa kadiliman sa Samhain Festival. Hindi tayo hahayaan. Hindi natin hahayaan mga kapatid na hindi tayo papayag na ma-impluwensyahan tayo ni Satanas sa pamamagitan ng mga pagiging inosente lang natin. Itinuturo natin to ngayon mga kapatid para mga Kristiyano ay huwag maging inosente. Malaman natin, niloloko na tayo ni Satanas sa pamamagitan ng mga binabago na tradisyon na mukhang nakakatuwa pero galing pala sa kanya yun. Alam niyo, why si Satanas? Maaari niyan samantalayin tayo. Pag inabot mo yung daliri mo sa kanya, ihilain pati braso mo. Kaya yung mga maliliit na bagay, mga kapatid, hindi natin palalagpasin yan. Yung maliliit na bagay, yung malalaking bagay, nagsisimula sa maliliit. Pag pinalagpas natin, pinapasok natin sa ating mga churches, paniniwala ang tungkol dyan, pinayagan natin, kung maliit lang, nakakatuwa naman, gano'n, etc. Binibigyan natin ng daan ng diablo niyan. Binibigyan natin ng lugar, ng posisyon, makakaposisyon kahit konti si Satanas sa atin. Dapat wag tayo papayag. Wag tayo papayag na makaposisyon si Satanas kahit konti man lamang sa buhay natin. Sabi nga sa Santiago 4:7, kaya't pasakop kayo sa Diyos. Pasakop daw tayo sa Diyos. Alam naman siguro natin ibig sabihin ng pagpapasakop. Di ba? Ibig sabihin, yung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, nagpapasakop ka sa kanyang kapangyarihan, kalooban at otoridad. Labanan ninyo ang diablo. Yung paglaban sa diablo, hindi naman literal na makikipagsuntukan tayo. Hindi naman tayo makikipagbuno. Spiritual na pakikipaglaban yan. Sabi sa ibang talata, labanan natin yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At kapag ginawa natin yan, at siya ay lalayo sa inyo. So nakita niya, magsasawa sa atin yan pag nakita ni Satanas na nilalabanan natin siya. Mga kapatid, no? Huwag natin bigyan ng lugar si Satanas sa buhay natin. Yung Halloween na yan ay hindi natin dapat ipagdiwang yan. Huwag tayo makipag-cooperate dyan kahit mukhang nakakatuwa. Yan na lang ang katwiran ngayon. Mukhang nakakatuwa yan eh. Natutuwa daw yung mga bata, ganun. Alam niyo, marami namang bagay na ikatutuwa natin. Kaya ika-4 na dahilan ng Halloween eh. Nagtuturo yan sa mga bata na masamang pag-uugali. Natataniman sila eh ng masamang paniniwala. No, yung Halloween, lalo na sa ibang mga bansa. Sa atin hindi pa masyado pero hindi nyo ba napupuna? May SM ba dyan sa lugar ninyo? Dito sa lugar namin, sa Santa Cruz, Manila, malapit, nandyan lang ang SM San Lazaro. Halos ilang kembot lang namin yan. No? Talagang every October 31, no, Halloween yan, di ba? Namimigay sila ng mga candies, no? Ng mga candies, ng mga sweets, sa mga bata. Magandang bagay yan. Namimigay ka ng mga ikatutuwa ng mga bata. Kaya lang inuugnay nila sa Halloween yan. No? Alam nyo mga kapatid, masaya daw, nakakatuwa daw. Pambihira naman mga kapatid, natutuwa nga ba talaga ang Diyos yan? Itinataniman natin ng maling tradisyon yung mga bata. Pwede ka naman mamigay ng candy kahit hindi naman October 31, tinatapat mo pa dyan. Nangyayari, na-involve yung mga bata, iniisip nila, mahalagang tradisyon yun. Paglaki nila, di ba? Ganun na nangyayari mga kapatid Tingnan ninyo, kung kukuha tayo ng kaligayahan, gusto mo ng kagalakan, turuan natin ang mga anak natin ng ganito. At sabi sa awit, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya. At ang mga nasa ng iyong puso, sa iyo'y ibibigay niya. Yan ang pangako ng Diyos. Magpakaligaya tayo, delight yourself in the Lord. Dapat yan ang natututunan natin, bata man o matanda, na ang ating kaligayahan ay hinuhugot natin hindi sa mga kabistahan
at tradisyon na may halo pang paganismo. Dapat inuhugot natin sa Panginoon yan. Yan ang iba katuwaan lang daw yan, katuwaan, katulad nung trick and treat. Trick and treat. Ano ibig sabihin ng trick? Yung trick, yan yung aksyon na gagawin. Yung treat, aksyon na gagawin nung isang tao na kinatok ang kanyang bahay. Ganito yan mga kapatid. Yang trick or treat, yan mga kapatid, kapag sinaliksik natin na kasaysayan, ay nag-ugat yan sa Samhain Festival din. Nag-evolve lang yan paglipas ng panahon. Nung panahon kasi ng mga Celtics, nung panahon ng Samhain Festival, hanggang ngayon, yung mga tao nag-aalay ng mga pagkain, lalo na sa panahon natin, may nagdiriwang pa niyan May gumugunita pa yan Yung mga nasa pangkukulam, yung mga gumagamit ng mga black magic, etc. No? Nung una talaga, ganyan yan. Nag-aalay sila ng pagkain sa kanilang mga lamesa, sa pintuan ng bahay nila, o kaya sa mga daraanan, sa kalsada, dahil inaalay nila yon bilang alay nila sa mga kaluluwa na galing daw sa digdig ng mga patay. Para hindi sila perwisyuin, para ika nga maging mabait sa kanila yung mga espiritu na galing sa digdig ng mga patay. Yun ang kanilang paniniwala. Sa modernong panahon, yung Halloween ay isang panahon kung kailan yung mga bata tinuturoan natin na manghingi ng candy, tinuturoan natin na manakot ng mga tao, bagamat alam naman natin na hindi naman nakakatakot sila, kundi isang katuwaan lang yon. Nakita niyo, di ba? Ewan ko sa lugar ninyo. Dito, kung minsan talaga may nakita ko rito, gabi ng October 31, bigla may naglakad na akala mo yung mangkukulam may pa-contest pa nga yung barangay Yung pinaka nakakatakot na costume bibigyan ng premyo. Nakita niyo kung sino yung mukhang halimaw. Diba? Ibibigyan ng costume yan. At yan, meron silang kasama yung trick and treat. Yung trick and treat, mga kapatid, pag kumatok sa bahay nga, yung mga bata, nung araw, hindi mga bata ang ito yung evolution yan, no? Nangyari yan sa kasaysayan, pag kumakatok sila, tatanungin ka, trick or treat? Ibig sabihin, ano gusto mo? Gagawa kami ng trick o ititreat mo kami? Ibig sabihin, ititreat, parang as in, halimbawa, tara, sama ka, ititreat kita sa McDonald's, sa Jollibee, pakakainin kita. So, ibig sabihin, pag pinili yung treat, ibig sabihin, bibigyan mo sila ng candy o kaya bibigyan mo sila ng pagkain. Pag hindi ka nagbigay, gagawa kami ng trick. At alam niyo ba, mga kapatid, minsan sa kasaysayan ng ibang mga bansa, lalo na sa Estados Unidos, yung nakita natin referensya, ay naging violente ang tradisyon ito ng trick or treat. Dahil pag yung ibang mga kabataan doon, nung ayaw bigyan, nung hindi pinansin ng mga kinatok nila, ito nangyari. Sang-ayon sa Chicago Tribune, sa kanilang artikulo, the Rise and Fall of Halloween Trick or Treating. Ito nangyari, mga kapatid. Portion ng artikulong ito. Ang sabi, tinagalog ko na sa tulong ng Google Translate para mabilis tayo. Sa Chicago, ang mga gulong ay hiniwa noong 1921. So, number one, yung mga balita dyan. Ang mga opisina ng real estate ay sinunog noong 1922, ikalawang taon. Isang may-ari ng tindahan ang namatay sa paglanghap ng usok noong 1923 nang sunugin ang kanyang tindahan ng mga manloloko, yung mga nagtitrick and treat. Sa Evanston, sa lahat ng lugar, sa parehong taon, noong 1923, 200 lalaki ang inaresto dahil sa paninira. Natapos ang 1925 Halloween party sa Ogden Park sa pamamaril ng mga pulis sa mga bata. Nagkakagulo na kasi. So nakita niyo, no? Yan yung mga 5 pangyayari na naitala ng Chicago Tribune. So naging violente. Kasi masama naman talaga ang pinanggalingan yan Kaya yan, katulad yan, mga kapatid. Kailan ba na ang mga matatanda ay mag-iisip na kung hindi mo bibigyan yung mga kumakatok sa bahay ninyo, alam mo, mga bata, pag kumatok, trick or treat, bigyan mo ng candy. Dahil pag hindi mo binigyan, ibabandalize yung bahay mo. Ano yung ibabandalize? Yung guguluhin yung bahay mo.
yung labas ng bahay mo at least, dahil di naman sila makakapasok eh. Minsan sa panahon, sa ibang mga bansa nangyari yan. At may nagaganap sa ating ganyan ngayon, mga kapatid, sa mga malalaking subdivision pa nga eh. Bukod doon sa SM sa mga exclusive subdivision, ginagawa yan. Nababalita yan eh, madalas eh. May mga anak mayayaman ang gumagawa niya, no? Kaya tayo mga mahihirap naman na impluwensyahan tayo. Nakita natin yung mga sosyal na tao gumagawa ng yung mga anak nila sa exclusive subdivision eh. Nakikita natin sa balita gumagawa ng trick or treat. Di ba? Gaya-gaya yung mga mahihirap eh. Hindi nila alam, nakaka-impluwensya ng hindi maganda yan sa bata. Alam niyo mga kapatid, kung meron man tayo ituturo sa bata, yung katulad nga kanina, turuan natin na yung kagalakan nila dapat nanggagaling sa Panginoon. At turuan natin yung mga bata ng tamang aral, hindi yung ganyan. No, pwede namang wala yan eh. Maraming Kristiyano talaga nanindigan na hindi nila in-involve yung kanilang mga anak sa ganyan. Halos nakararami sa mga Bible reader ng mga Kristiyano ay hindi nila pinasasali yung kanilang mga anak sa ganyan. Sabi nga sa Kawikaan 22:6, sanahin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. O yan ang dapat na ituro natin sa mga bata. Yung landas na dapat niyang lakaran, paglaki niya, pagtanda niya, hindi niya makakalimutan yan. Maaaring madapa siya, pero babalik siya dyan sa landas na dapat niyang lakaran. Yung landas ng Diyos ang tinutukoy dyan na dapat nating ituro o sanahin yung mga anak natin. So yan, at ang huli mga kapatid, yung pagdiriwang ng Halloween pakikibahagi nga yan sa kadiliman. At ito isang talata lang sa Efeso 5:31, hindi tayo dapat magkaroon ng bahagi dyan. Sabi nga sa Efeso 5:11 pala, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Kaya tinuturo natin expose na natin yan. So ngayon, na-expose sa inyo mga kapatid, yung Halloween, galing sa paganismo yan. At ang mga Kristiyano ay hindi dapat magkaroon ng bahagi dyan. Ina-expose natin. At itong pangalawa expose natin, ang tungkol naman sa undas. Yung undas, alam na natin yan, di ba? Ngayon, sa panahon ng undas, dapat ba tayo makipagdiwang? Ano ba mali dyan sa undas? Una-una, wala sa Biblia yan at kontra sa Biblia. Ang number 1 na kamalian yan, mga kapatid, ng undas. Kaya na-invento yung undas dahil sa pagdarasal para sa mga kaluluwa ng mga namatay. Dahil may doktrina ang Iglesia Katolika na ganyan. At ginawa nilang, dati March yan pero inilipat ng November 1 yan para pangontra daw sa mga pagano na nagdiriwang ng Samhain Festival ng 31. Hindi naman nila nakontra yan, kundi nadagdagan pa lalo yung maling tradisyon. Pagdarasal para sa mga kaluluwa ng mga namatay. Kaya merong undas. Bakit ka ba nagpupunta ng sementeryo? Originally, at gano'n ang aral diyan talaga, mga kapatid. Na kaya merong ganyan para alalahanin yung mga namatay na, hindi lang aalalahanin, kundi pupunta ka ron para ipagdasal. Tulungan ng kanilang mga kaluluwa na nasa purgatorio. Di ba ganon? Kasi ganito yan mga kapatid, yung purgatorio, ano ba yung purgatorio na tinatawag? Sa konsepto ng aral ng simbahang Katoliko, ito'y tumutukoy sa isang pansamantalang lugar daw, kung saan dumadaan ang kaluluwa ng mga namatay para malinis sila o mapatawad sa mga natitira pa nilang kasalanan bago sila umakyat sa langit. Ganun kasi yung purgatorio, nasa pagitan ng langit at ng impyerno. Nasa gitna yung purgatorio. Hindi ka pwede sa langit dahil may kulang ka pa, pero hindi ka naman karapat-dapat na itapon sa impyerno dahil medyo mabait-bait ka. Parang ganyan yan So sa purgatorio, dadaan ang kaluluwa mo raw sa paglilinis. Sa pamamagitan ng espiritual na paghihirap o parurusahan ka ron. No? Pero hindi ka tulad daw sa impyerno para maging karapat-dapat ka raw sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, yung panalangin at sakripisyo ng mga buhay, yun ang aral sa Katoliko,
Yung mga panalangin at sakripisyo ng mga buhay tulad ng pagmimisa at mga dasal para sa mga kaluluwa, maaari daw itong makatulong para mapabilis yung pag-alis mo sa purgatorio, ma-promote ka na sa langit. Alam niyo mga kapatid, yung aral na yan mga kapatid, wala sa Biblia at kontra sa Biblia. At maging si Dr. Jose Rizal, mga kapatid, na ating pambansang bayani, ay hindi naniniwala dyan. At kinontra niya yan. At kaya natin kino-quote to si Rizal, mga kapatid ngayon. Kasi dito, masi-shortcut natin ang history ng purgatory. Sapagkat itong ilalahad natin na hinango natin sa Noli Me Tangere ay verified yan na katotohanan at hindi tinututulan ng mga historian tungkol sa kasaysayan ng purgatorio. Alam niyo ba mga kapatid, yung purgatory ay 36 times na nabanggit sa Noli Me Tangere? Yes, 36 times. Madali naman sa liksikin yan sa computer. Word search lang naman yan. Purgatorio, pag tinype mo yung purgatorio, salitang purgatorio, 36 times lilitaw. Ngayon, ito ang banggit. Yung bahagi ng banggit. Hindi natin kukunin yung 36 na yan, kundi yung bahagi lang. Sabi rito mga kapatid, ngunit tingnan ninyo ngayon kung bakit pumasok sa Katolisismo ang hadikaing itong wala sa Biblia at wala rin sa mga santong ebanghelyo. Yung santong ebanghelyo, yung Mateo, Marcos, Lucas 1, hindi mo daw mababasa yan. Wala daw sa buong Biblia yan, mga kapatid. Yung purgatorio. Tuloy pa natin. Hindi binabanggit ni Moises at ni Jesucristo kaunti man lamang ang purgatorio. Nakita nyo, totoo yan. At hindi nga kasukatan ang tanging saysay na kanilang sabing na may nasa mga Makabeyo. Ay, ibig sabihin niya, yung pagkakatagalog niyan, talaga malalim, no? Kasi mga kapatid, kinuha natin yan sa unang translation na Tagalog ng Noli Me Tangere. Nasa internet yan. So, hindi daw kasukatan ang tanging saysay na kanilang sabing nasa mga Makabeyo. Kasi ngayon, mga kapatid, nung panahon pa ni Rizal, sinasabi nila na biblical daw yung purgatorio kasi nakasulat daw yan sa aklat ni Makabeyo o sa aklat ng Makabeyo. Ano ba yung Makabeyo? Yung Makabeyo, isa sa mga apocryphal book yan. Ibig sabihin niya yung isa sa mga isiningit. Tandaan niyo ha, isa yan sa mga isiningit ng Iglesia Katolika sa Biblia na originally wala dyan. Tapos yun daw ang pinagbabatayan nila. Pero sabi ni Rizal, hindi kasukatan ng tanging saysay na kanilang sabing nasa mga Makabeyo. Hindi daw batayan yan dapat. Hindi katanggap-tanggap na maging batayan yan. Bakit? Ang sabi ni Rizal, kadoktong niyan, sapagkat bukod sa ipinasya sa konsilyo ng Laodicea, nagkaroon ng konsilyo ng Laodicea nung hindi pa pinapanganak si Rizal, na hindi katotohanan ng librong ito. Isipin nga ninyo, sa konsilyo ng Laodicea, konsilyo na inorganize ng Catholic Church, ay hindi daw katotohanan yung aklat ng Makabeyo. Tapos sabi mo rito, ay nito na lamang huling panahon tinanggap ng Santa Iglesia Katolika. O nung huling panahon na lang, ibig sabihin, before ng panahon ni Rizal, ay hindi tinatanggap yung aklat ng Makabeyo. Pero bago dumating yung panahon ni Rizal, tinanggap na nila. Gaano katagal yung pagitan nun? Tingnan nyo, hindi rin nagkaroon ng patuloy ang katibayan ng purgatorio hanggang sa nang ipasya ng konsilyo ng Florencia ng taong 1439. Noong 1439 lang daw mga kapatid na natanggap yan, na ginawang official. Okay, tanggap na natin yung tungkol sa purgatorio. Sa makatuwid ay nang makaraan na ang 800 taon. 800 years ang lumipas bago tinanggap nila yan. Na dapat daw, tingnan nyo, ito yung kakaiba rito na dapat magkaroon ng isang apoy na pandalisay o panlinis sa mga kaluluwang bagamat namatay na sumisinta sa Diyos, ngunit hindi pa lubos na napagbabayaran ng hustisya na may kapal. Yan po mga kapatid ang pangunahing dahilan kung bakit natin hindi tinatanggap. Kung bakit natin nasabi na yung undas,
hindi tayo dapat makibahagi diyan. Kasi ang kaligtasan, wala nang kaugnayan diyan. Sa ipapanalangin mo pa yung mga namatay. Kasi kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, sabi ng Panginoon sa Kristo, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa mga kundi sa pamamagitan ko. Yan lamang mga kapatid ang paraan para makarating tayo sa langit. Yung mga panalangin na mga nabubuhay kapag tayo namatay, hindi tayo makakaasa sa panalangin ng mga buhay. Sapagkat bago tayo sa panahon na tayo mamatay mga kapatid, maghuhukom na ang Diyos sa atin. Magdidesisyon na ang Diyos kung saan tayo tutungo. Ang sabi nito, at siyamang itinakda sa mga tao mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Huhukuman tayo ng Diyos sa sandaling mamatay tayo. Magdidesisyon ng Diyos kung saan tayo tutungo sa walang hanggan. Walang hanggang kaparusahan o walang hanggang buhay. Di po ba? Kaya wala nang bisa ang pagdarasal para sa mga kaluluwa ng namatay. O ngayon, okay lang ba na magpunta sa sementeryo upang dalawin ang puntod? Alam niyo mga kapatid, sa pagtuturo ng banal na kasulatan, bakit ka ba pupunta sa sementeryo? Ano ba ang purpose mo? Hindi naman siguro yung pagdarasal mo, yung kaluluwa ng mga namatay. O dadalawin mo. Bakit mo dadalawin? Namimiss mo lang. Pero wag mo kakausapin yan. Alam mo bakit? At wag mo rin pagdarasal yan. At wag mong iisipin na sa pagpunta mo, nakikita pa ng mahal mo sa buhay na dinadalaw mo siya, na inaalayan mo siya ng bulaklak. Wag mong iisipin yun. Alam mo yung bakit? Hindi na alam nung mahal mo sa buhay na nandoon ka. Hindi na niya alam kung kakausapin mo pa siya. Alam ba, kakausapin, yan, dinalaw kita. Diba? Maraming drama dyan eh. Kasi ang kanilang paniniwala, alam ng mga nakalibing doon na sila'y dumadalaw. Pero hindi na po mga kapatid. Kaya yung pagpunta sa sementeryo, isipin nyo muna to kung pupunta kayo. Hindi natin totally pinagbabawal yan. Wala tayong sinasabi bawal magpunta sa sementeryo. Pero kung pupunta kayo mga kapatid, ito yung consider ninyo. Ecclesiastes 9:5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Tuloy natin. Ang kanilang pag-ibig, pagkabuot, at ang pagkaingit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa, wala na raw, magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Wala na silang pakialam sa earth. Pag namatay tayo, mga kapatid, wala na silang pakialam. Wala na tayong pakialam, yung kaluluwa natin. Kaya pupunta tayo sa sementeryo, okay, nandun yung bangkay na naaagnas ng ating mahal sa buhay. Pero yung kanyang kaluluwa, wala na ron. Yung namamatay, di ba, yung katawan lupa, wala na yan. Unti-unti na natutunaw yan. Yung buhay, yung kaluluwa, pero wala na silang pakialam sa atin. Sa ibang pag-aaral, pag-aaralan na natin yan. No? So, masama ba magpunta? Nasa sa inyo yan. Kung magpupunta kayo, pagkatapos naman dinig ito. Ngayon, kung talagang hindi nyo maawat dahil, siyempre, feeling ninyo, namimiss mo, gusto mo, parang lumuluwag ang kalooban mo pag nagpupunta ka ron, pero hindi dahil sa iniisip mo na alam nila, na alam ng kaluluwa. Okay lang siguro yun, pero ito lang ang maganda riyan, mga kapatid. Kung pupunta kayo, maganda nga ba? Kung para sa iyo, maganda yon. Kung pumunta ka, wag mo na itapat ng wag mo na itapat ng undas. Alam niyo bakit? Makakatisod ka lang sa iba. Ano ibig sabihin makakatisod? Iisipin ng mga may maling pananampalataya, yung mga naniniwala tungkol sa purgatorio, katulad ka nila. Hindi mo naman makakausap lahat yan katulad ka nila, magpapadagdag ka lang ng bilang sa mga tao na mag-encourage sa mga may maling pananampalataya tungkol sa purgatorio. Kaya kung pupunta kayo sa sementeryo, gawin nyo na lang ng ibang araw. May mga kilala tayo mga kapatid, nagpupunta talaga sa sementeryo dahil trip lang nila, feel lang nila. Yun ang nakaluluwag sa kanila kalooban. Lalo na yung sementeryo pinaglibingan maganda. Di ba? Parang nasa luneta. Nagkakaroon lang sila ng reunion doon kung minsan. Kung gano'n, okay na siguro yung gano'n. No? Pero dahan-dahan tayo sa kalayaan natin. Malaya tayo. Hindi natin sinasabing bawal. Sa pag-perform, pag-execute ang kalayaan natin, i-consider natin to. Ang sabi, subalit mag-ingat kayo.
baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mahihina. Kaya maganda mga kapatid, yung tingnan natin, nung pagpupunta tayo rito sa cemetery, huwag mo na itapat na November 1 para hindi naman ma-encourage yung may mga maling pananampalataya. So nakita niyo, no? So yan ang tungkol sa pagpunta sa sementeryo. At bago tayo maghiwa-hiwalay mga kapatid, eto ang mga huling tagubili natin. Sa ating aral na mensahe, nais natin ipakita o ipaalala sa atin na mag-ingat tayo sa majority. Bakit natin naisingit ito bilang huling tagubilin? Kasi yung dalawang pagdiriwang na yan, Halloween at Undas, pinagdiriwang niya na majority na nakapaligid sa atin. Lalo na, diba, nasa Pilipinas kayo. Dito sa amin, mga kapatid, sa lugar namin, talagang nakapaligid dito, talagang may party ng Halloween. At ang Undas, ganun na lang. Nandiyan yung pagtitirik ng kandila sa mga eskinita, pag hindi na makakapunta sa sementeryo, pag October 31 o kaya November 1. No? Kasi ang kandila, para sa mga naniniwala rin, ano yan yung isang forma ng prayer yan. Ipinapanalangin nila yung tungkol doon sa, para sa inaalay nila yung, para sa kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay na namatay. Yun ang kanilang paniniwala. Walang ganun, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Mag-ingat tayo sa majority. Huwag tayong basta-basta nalang sumama kung gano'n ang gusto na nakararami. Sabi nga ng Panginoon Kristo, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Isipin yun, makipot na pintuan ang sabi. Kung ano pa yung makipot, doon pa tayo pinapapasok. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Mag-ingat tayo. Hindi ko mo maluwag ng daan. Yung gusto ng tao maluwag, conveniente, komportable ka magmaluwag. Maski sa literal, di ba? Pero spiritual ang tinutukoy ni Kristo rito. Sabi, mag-ingat tayo. Hindi ko mo malapad yan. Hindi ko mo marami pumapasok yan. Dire-diretso lang tayo. Ang instruction sa atin, doon tayo sa makibot na pintuan. Okay, may hirapan tayo, medyo masikip. Pero yun ang instruction. Tingnan na, tuloy pa natin mga kapatid. Sapagkat makibot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay. Kaya dyan tayo pinapapasok Kung buhay na wala hanggan ang gusto mo, ito tingnan natin yung makipot na pintuan. Masikip na daan. May mga requirement pa kasi yan. At kaunti ang nakakatagpo doon, kukunti lang ang nakakatagpo. So, ano ibig sabihin yan? Mag-ingat nga tayo sa majority. Hindi ko mo gusto na marami, gano'n na rin tayo. So yan mga kapatid, yun lamang ang ating mga taga-bilin tungkol sa pangyayari ngayon. Yung mangyayari pa lang na Halloween at Undas. Talagang, ano yan mga kapatid, naging tradisyon na yan ng ating bayan. Pero hindi gomo naging tradisyon yan, ay susunod na tayo. Huwag na natin ituro sa mga anak natin yan, mga kapatid. Huwag na natin ipamana yan at huwag tayo makibahagi dyan sa Halloween at Undas. Ang kanya mga kapatid, nawa ang ating ginagawa, lahat ng gagawin natin ay sa ikaluluwalhati ng Panginoon Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon, pagpalain tayong lahat ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.